Kinakalawang na yung motor ko kasi na-stuck ng 10 buwan. Kaya agaran ko nang tinanggal yung takip para paandarin. Ewan ko na lang kung aandar pa to. Makikita nyo naman, sobrang dami ng alikabok. May nakatambak pang bote ng tubig, ginawa ng basurahan. Kaya agaran ko nang kinuha yung susi para masubukan kung kaya pang umandar. Kaya lang yung pinakasusian maganit na, hindi ko na alam kung kaya pang susian. Yun, buti na lang nag-on. Kaya tinesting ko na agad yung busina kung may busina pa. Kaya lang mahina na talaga yung baterya. Pati signal light ayaw nang gumana. Kaya agaran ko nang sinubukan kung aandar pa talaga. Wala, ayaw talaga. Kaya agaran ko namang sinilip yung gasolina kung meron pang gasolina. At ayun nga, meron pa naman. And shoutout na rin natin si Immortal Motobag. Ang tagal na niyan, siguro 1 dekada na. Syempre ayoko nang paligoy-ligoy kaya baklasin na natin para mapaandar na. Una ko palang binaklas yung battery tsaka yung engine cover. At syempre kailangan baklasin yung U-box kaya tatanggalin na natin yung mga wiring na nakonekta sa baterya. Pati mga tornilyo, tingnan nyo kinakalawang na. Kaya makikita nyo talaga yung makina, tingnan nyo puro alikabok na. Babaklasin pala natin yung carburetor dito para malinis natin. Gagamit pala tayo ng yabe na number 10 tsaka number 12 at Phillips screw. Una natin babaklasin yung cable ng choke. At isusunod na natin yung cable ng silinyador. Gumamit pala ako dyan ng number 12. Phillips screw naman para sa hose papuntang airbox. At number 10 para matanggal natin yung manifold. May magko-comment dito panigurado kasi pwede naman di tanggalin pati manifold. Mas sanay talaga akong tinatanggal yung manifold para smooth ang pagbaklas ng carb. Siyempre may babaklasin din tayong hose dyan. Yan yung hose na papunta sa tangke mo at yung hose ng gasolina mo. Siyempre gagamit tayo ng low nose para mabilis natin mabaklas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede naman dito baklasin para maiwan na yung manifold. Oo, pwede naman dyan kaya lang masikip baklasin yung carb. Pero syempre, i-shoutout na rin natin yung gamit nating Shipa Tire Philippines. Baka Shipa yan. At babaklasin na nga natin yung carb. Kaya lang ayoko na sana ipakita sa inyo to. Kaya lang kailangan kasi ito talaga yung naging problema. Masyado siyang malabnaw kaya siguradong may nahalong tubig. At may palutang-lutang na dumi siguro nga kasi na-stuck. Kaya yun, yung sinaling ko sa tabo makikita nyo talaga lumitaw yung tubig. Ayan o, puro tubig yung laman. Tubig yan. Nakikita nyo, konti lang yung green. Ganyan talaga pag na-stock. Kasi yan, puro dumi. Dahil sa mga ingay ng mga bata, hindi na ako nakapagsalita. Kaya agaran na ako nagsali ng gasolina. Sa katangahan ko, pati gasolina nasipsip ko. At binaklas ko na nga yung dapat baklasin. Yung floater at yung mga jettings na nakakabit dyan. At nilinisan ko na rin kasi binaklas ko na rin naman. Lalo na yung mga jettings kailangan mong hanginan. Dahil hindi ko dala yung compressor ko kaya mag-manual ihip na lang ako. Fast forward na pala tayo, hindi ko na ipinakita sa inyo kung anong brand ng liquid gasket ang nilagay ko sa ilalim ng manifold. Kasi kapag sinerge nyo, lalabas naman dyan ng Sparco. Sparco, baka naman, sinabi ko na. At kinabit ko na nga yung U-box para matesting na natin kung mapapaandar ko pa talaga. Syempre, subukan na natin yan in 3, 2, 1. Umandar na siya. Syempre, kailangan din natin subukan. Dahil sa 10 buwan na stock, umaandar na ulit. Nasayang ko na naman yung 3 minuto nyo. Thank you for watching.